Sa gitna ng gulo ng mundo, may kamay na laging bukas para sa inyo. Hindi hadlang ang pagod at puyat, basta mapuntahan lang kayo. Turong, kumbaga, gabay ni Lord na yung anak ko nakapangasahon taga Pangasinan. Kasi alam ko naman po, nakikita ko araw-araw mga pinupost po ninyo. Sabi ko, doon pala ito sa Pangasinan. Si Daddy Frankie, punta na lang tayo doon. Tumatay ang balahibo ko tayo. Hindi, totoo po. Biruin mo, from Leyte, pupuntahan mo si Daddy Frankie dito na wala kang kaalam-alam. Totoo po. Totoo po. Wala na po. Tumatay yung balahibo ko, mga kababayan, mga kabarangay. Sana loobin ng Panginoon na makatulong tayo sa pamilyang ito tsaka kay Rochelle. Napakagandang dalaga, may pangarap, pero sadyang sinubok ng panahon. No, Rochelle? Mag-pray ka lang. Huwag mong gagayahin si tatay na may tanong kay God. Kailanman tayo, wala tayong karapatan magtanong kay God. Tay, alam mo po, kahit minsan ni katiting hindi nagkakamali si God. Hindi po niya ibibigay yung pagsubok na yan kung hindi niyo po kaya. No? Lahat ng problema nalalagpasan. Habang may buhay po, may pag-asa. The more na binibigyan tayo ng pagsubok, the more na dumadaan tayo sa mga pighati, mas lakasan natin ang kapit natin kay God. No? Hindi po tayo bibiguin ng ating Panginoon as long as nagtitiwala at tumatawag tayo. Tumawag lang tayo sa Kanya. Yung bigat, kagaan. No? Siya lang po ang kalutasan. Kung sino man yung mga naisip nating tao, nalapitan, sila'y mga instrumento lamang. Gaya po ng sinabi mo, nagkasakit yung asawa mo 2 years, nawala yung mga kuko sa paa hanggang sa kamay, pero hindi mo alam kung paano siya gumaling dahil po yan sa power ng ating Panginoon. Ito na lang isipin mo, Day. Bakit ka nakarating dito from Leyte, napakalayo, pupunta ka kay Daddy Frankie, nakarating ka na hindi mo naman alam, di ba? So, ibig sabihin, gumagawa si God unti-unti. Lahat ng mga hiling natin, hindi na po pwedeng gusto ko ng ganito on that time, andyan na hindi. Kailangan pagsikapan natin ang lahat. No? Okay lang si Rochelle. Rochelle, nakita ko si tatay mo, talagang masigasig siya, samahan ka kung saan-saan. Pwede bang mailarawan si tatay? Anong klaseng tatay siya para sa'yo? Napakabuti po ni Papa. Wala na po ako ibang hiling. Si Papa po, napakasipag. Kahit po, may sakit siya nung nandun pa kami sa Leyte. Sumikap siya na pumunta yung sasanggot siya kahit na may lagnat. Sasabihin na masakit yung katawan niya. Pero nagpapatuloy pa rin siya para lang may pangkain po kami. Si nanay naman, wala si nanay dito, malayo siya pero mapapanood niya to. Opo. Ano sasabihin mo sa nanay mo? Sa mama ko, maraming salamat, Ma. Kahit na ako yung dahilan po na nagkakautang-utang na po kayo, nandiyan pa rin po kayo ni Papa. Gusto ko rin po gumaling na ako para makatulong po ako sa inyo. Yun lang po yung hiling ko. Sa mga kapatid mo, maraming salamat din sa mga kapatid ko. Dahil kahit na naghihirap din sila,
gumagawa sila ng paraan, makabigay ng tulong din sa akin. Namibigay sa amin ng bigas. Pang-ulam minsan. Okay. So, ang solusyon na lang nito tayo, last option natin, PGH. Ang problema, hindi nyo alam pupuntahan nyo doon. Wala naman po kami matutuluyan din po. Tapos problema, siyempre pagkain. Ani, may bakante pa ba doon sa building? May bakante, ano? Naawa ko eh. Tulungan natin sila. No? So, ganito naisip ko tayo. May paupahan ako sa Makati. May bakante na isang room. Bibigay ko kayo. Habang nagpupunta kayo sa PGH, habang magpapa-consult kayo doon kayo tutuloy. Yung pamasahe nyo, every biyahe nyo mula PGH hanggang sa bahay ko, tutulungan namin kayo. Pag wala kayong check-up, halimbawa, habang nagpapagamot kasi kayo tayo, kailangan doon kayo sa Maynila nakatira. Bibigyan ko kayo ng bahay doon pansamantala na matuluyan para malapit lang ang PGH. Sasagutin namin pagkain ninyo araw-araw. Andyan si Mami Rochelle, wala ako doon sa Makati. Bihira ako doon. Although nauwi ako doon once a week, para ma-monitor kayo, pero most of the time mag-a-assist sa inyo si Mami Rochelle, pero may hanap buhay din kami. Alam kong kayang-kaya mo yan tayo. So support kami sa gastusin mo, sa bahay mo, sa pagkain ninyo. Pero yung sa ospital, libre naman po yun tayo. Yun ay ilapit natin sa gobyerno, sa government natin. May mga malasakit center, kailangan tayo, magtulungan tayo. Tutulungan ka namin sa titirhan mo. Sa una, ihahatid ka ng mga driver ko. Tuturuan ka nila kung paano mga sakayan or sa Grab, i-assist ka namin. May cellphone naman kayo? Very good. Naiyak ako kay Rochelle, mga kababayan. Naiyak ako sa mag-amang ito. Kasi, biruin nyo from Leyte, pumunta lang dito kay Daddy Frankie. Instead na diretso sila sa PGH. Pero syempre, sabi ni tatay, bago sila nakarating dito, naglakad na sila ng kalayo-layo dahil 8 pesos na lang pera nila. Paano nga naman sila magkakaroon lakas ng loob pumunta ng PGH? Ni pagkain, wala na sila. Buti na lang may manugang silang natuluyan dito. Pero mga kababayan, mga kabarangay, pagka ganitong mga tao na nagsusumikap talaga, gustong gumaling, ang aking masasabi lang, ipag-pray natin sila at gagabayan natin sila. Gagawin namin yung aming makakaya. Mayroon naman akong maliit na bahay sa Makati. Makakatuloy kayo doon tayo. No? So, anong masasabi ni ito yung first step natin, Rochelle. Dadaling ka namin sa Maynila and then pupunta tayo sa PGH. Maraming salamat po, Di Frankie. Sikapin ko po na nalakasan ko po ang loob ko. May umaling. Para makatulong na din kila Papa. Pray ka lang. Opo. So, kailan nyo po gustong pumunta tayo? Kami. Paano mga tayo kayo? Mga kasang anak Magpapa. ito dito. Ating pumamaya na So, mga kababayan, mga kabarangay, bago magtuloy-tuloy, ako'y magpapasalamat din kay Sir Rick Aningat. Bagamat sila ay nagpunta na sa aking bahay 2 times daw, pero hindi kami nagkakapanagpo. And then, si Sir Rick Aningat nagkataon na may mga kamag-anak siya rito, nag-message ang mga kamag-anak ni Sir Rick Aningat, and then si Sir Rick Aningat ay nagsabi sa akin na may nangangailangan ng tulong, kaya kami nakarating dito at nalaman natin ang problemang ito. Kaya salamat kay Sir Rick Aningat, no? So sige tay, pag-isipan ninyo maigi, gaya na aking sinabi, yun ang maitutulong ko sa inyo. Kung hindi nyo alam yung pupuntahan nyo sa Maynila, may matutulayan guys, bibigyan ko kayo ng matutulayan. Habang nandun kayo sa Maynila, sa bahay ko, bibigyan namin kayo pagkain, wala akong problema. Yung mga pamasahe, sasagutin ng Team Daddy Frankie yan. At sa ngayon, alam kong hindi kayo makapag-decide or makapag-isip, dahil alam ko walang-wala. Magbibigay din
natin po si Daddy Frankie ngayon ng pangunahing gastos ninyo po, ano? Okay. Tayo 5,000 para makapag-isip po kayo kung anong unang gagawin. Siguro naman bago maubos yung 5,000, nandoon na tayo sa Makati. Kahit mga Sabado ba ngayon? Sabado ngayon tayo. Sa Lunes na lang tayo. Siguro naman kaya niyong bumiyahe pa Makati, mag-bus. Hindi nyo pa alam? Hindi po namin alam yun. Hindi nyo alam. Sige, pag-iisipan ko rin. Kukunin namin ang cellphone number, contact nyo after ng usapan natin. Hindi lang yan, tay. Meron pang isang taong nagpapaabot sa inyo ng tulong na ito. Bagamat hindi na po siya nagpapabanggit. Isang taong mabait, kaibigan natin. Para sa inyo rin daw to. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat po, Frankie. Gaya na akin sinabi, tay, hindi tayo bibigyan ni God ng mga pagsubok na hindi natin kaya. Kagaya na lang na nangyari nito sa oras na ito, may dumarating na biyaya na hindi nagpapakilala or what, yan po ay power ng ating Panginoon. Kaya lagi lang tayong tumawag kay God, ano? Lakasan mo ang loob mo, Rochelle. Ilang taong ka ulit? 21 po. Anong pangarap mo sa buhay? Marap ko lang po simple lang po. Gusto ko lang po makapagtrabaho. Gusto ko sana makapag-aral. Pero unahin ko muna tumulong kila pa ako pag gumaling na ako. Okay. Rochelle, i-upload namin to, i-upload namin to sa social media, mapapanood ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa'yo, Rochelle. Ano ang gusto mong sabihin? Nananawagan po ako sa mga viewers po ni Daddy Frankie. Sana po matulungan niyo po ako. Baon na po kami sa utang. Maraming salamat po sa mga tutulong sa amin. Nagpe-pray lang po ako palagi. Salamat po sa inyo. Okay. Sige, ito yung simula ng mission natin, tay. Simula rin pagtawag natin sa ating Panginoon. Ano po? So yun, mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung simula ng tagpo at nagkaroon ako ng idea kung paano natin sila matulungan. Ito po yung maipapangako na inyong lingkod, mga kababayan, kasama si Mami Rochelle, na i-assist namin sila sa PGH, lahat ng titirhan nila, pagkain nila, mga pamasahe. Yun ang paunang masasagot ng Team Daddy Frankie. Sana po, mga kababayan, sa mga kapanood ng bidyong ito, tulungan niyo po kami. I-share natin ang bidyong ito para mas makatulong pa tayo at mas matulungan natin hanggang sa magtagumpay kung ano man ang findings or gustong gawin ng doktor, dahil ang sabi ng doktor, kailangan operahan tayo. Okay. Basta tiwala lang tayo, kailangan po suporta mo, maging masigasig tayo, gaya na aking sinabi kanina, may mga malasakit center, may mga pwede tayong lapitan para matulungan tayo. Dahil maging si Daddy Frankie, hindi ko rin kayang sagutin yung doktor na yan kasi hindi pa natin alam, ayaw ko magsalita ng tapos, no? Pero nandito po sa likuran nyo, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Maraming salamat. Laban lang tayo. Mga kababayan, si tatay, kalalaking tao kanina, umiiyak na eh, no? Gaano ba kahirap tayo? Sobrang hirap po. Sobrang hirap. Hindi masama umiyak tayo. Lahat ng bigat, iiyak lang natin yan. Isang guni lang natin kay God. Ano po? Sa 3 taon ba naman po, pabalik-balik. Po? Sa 3 taon na pabalik-balik na sa ospital. Oo. Kumbaga, talagang, kumbaga sa ako, lupay-pay na talaga. Lupay-pay na. Itatayo natin yan, tay. Kumbaga sa halaman, didiligan ni Daddy Frankie para maging strong ka pa. Salamat po. Di ba? Maraming salamat po. O, sige. Be strong tayo.
Yon, muli po mga kababayan, mga kabarangay, thank you kay Sir Rick Aningat dahil nakilala ko ang pamilyang ito. Siyempre, salamat din sa aking team na walang sawang sumusuporta sa akin. At thank you kay God, lagi tayong malakas, ilayo tayo sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya. Nawa po ay tuloy-tuloy para mas makatulong pa tayo. Daddy Frankie po mga kababayan, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, mabuhay po tayo na. At siyempre mga kababayan, sa mga nanonood ng video ito, pakisupport po si Aling Rochelle Vlog sa kanyang YouTube channel, ganun din sa kanyang Facebook page. Honey, shoutout mo sila? Ayan, shoutout po sa lahat at ayun po, tulungan po natin ang ating mga kababayan na nangangailangan. Please share, follow lang po. Ayun, paki-heart po ang mga video ito at paki-share po para mas marami pa tayong matulungan. Maraming salamat po.